ng Diyos sa Bible yan. Utos ng Diyos yan sa Bible na ang isang ordinary member, lumago siya sa karunungan. Ang paglago niya, hindi yung spoon feed lang, exclusive spoon feed lang sa ibang tao. Ang kanyang paglago is pag-compare. Hindi na may ibig sabihin, walang mali ang iba, may mali ang iba. Ang dahilan ng Nicolaitanismo o yung false, hindi maka-Diyos na ethics, is pag nakinig yan sa mali, malilihis. Ang right application dyan is temporary, huwag mo na makinig. Pero hindi pwede forever, huwag makinig. Hindi pwede forever yung iniisip lang lihis. Lihis lang pa rin yung lihis. Ganun pa rin. Yan ay akala eh. Whether totoo o hindi, yan ay preconception mo eh. Hindi ka magiging mature na Kristiyano kung puro preconception ka lang. You must be able to prove or disprove yung inaisip mong tama o mali. Dapat hindi ka nakasalalay sa tao na gusto mo, kundi dapat nakasalalay ka kung ano yung totoo. Sabi nga Edward Ramos dun sa truth ang importante. Yan ang dapat habulin natin. Although, paano mo a-achieve yung truth? You don't achieve by truth dahil namili ka lang na gusto mong pakinggan. You achieve truth kasi kahit ayaw mo sa taong yan, obligado kang i-check pag may sinabi siya sa Biblia at hindi mo alam yung pinagsasabi niya. Kahit abutin ka pa ng tao. Yan yung guiding principle. Yung opposite ng Nicolaitanismo ay yung pagkabereyan. 1 John 4:6. Tignan niyo. Kailangan marunong ka makinig. Yan ang may pag-ibig ng Diyos. Ngayon, sa 1 John 4:6, kung ayaw mo makinig, ano yung interpretation ng ibang grupo dyan sa verse na yan? Kami lang pakinggan mo. Hindi na kami kailangan makinig sa iyo. So, ina-apply nila yung 1 John 4:6, conceited. Ano yung sabi conceited? Makasarili o, talagang definition yung nagsabi sa definition. Siguro ito. Baka mali na ang definition ito. Ang alam ko sa conceited, makasarili. O sarado isip, parang ganyan. Pero, baka kagutan mo kay Jerry, magkamali na naman ako sa meaning. Ang nakita mo sa dictionary, meaning ng conceited ay ano? Haka. Hindi parang self-deceit. Self-deceit. Makawin ka lang, no? So, may nakasulat ko sa Bible, conceit eh. Self-deceit. So, yan yung dapat natin ingatan. Bakit may sinabi sa 1 John, hindi na nagkakasala yung Kristiyano, hindi na siya nagkakasala. Literal ba, hindi siya nagkakasala sa laman? Ang hindi niya pagkakasala yung higher form na kasalanan, which is ignorance, which is unbelief. Itong ignorance, unbelief, may action to ha, hindi ito yung imaginary lang, nag-perfect ka. Ang action nito is, lahat gusto mo patunayan. Siyempre, hindi mo na maubos lahat ng doktrina sa buong mundo, kaya meron tayong ipa-prioritize. Pero, just the same, yan ang pinaka-adventure ng buhay mo. Yan ang hindi adventure mo is negosyo, libangan, no? Attend ng church, robot na lang. Ang adventure ng buhay mo, yan. Imbis na telenovela, yung mga tapes, hiramin nyo, yung kay Barbanam. Oh, yung kay Pastor Villagon, sa meron pa. Meron din tapes dito. Yan ang dapat pinapakinggan sa bahay na pinag-usapan. Mas maganda pa sa Scrabble o iba pang games. Yun ang dapat na, yun ang dapat na, guiding principle. Ministerial ethics. Yung sa Diyos, nakasulat sa Bible, you are just stewards of God's grace. You are just stewards of God's heritage. May parabola pa si Cristo dyan yung Lord of that household. Nagpadala ng tapos pinatay lang nila. Pati yung anak ng Diyos, pinatay nila. Pinadala ng anak ng may-ari. Kasi gusto na sila yung may hawak ng kubasan. Ang biblical principle is, ito yung kubasan, lahat ng manggagawa, may participation dyan lahat. Hindi isang tao lang ang mag-perfect sa'yo. Lahat gagamitin. Kahit may mga lihis. Ang kaibahan lang dun sa lihis, Nicolaita sila, impyerno sila. O iwan sila sa rapture.
exclusivity. Ang exclusivity nangyari yan sa Catholic Church. Pag nagkaroon ng exclusivity, ito nagiging harlot church. At ito, 2 Corinthians 11:2 and 3. Spiritual fornication. Ang spiritual fornication, hindi yung nakikinig sa iba-ibang pastor. Ang spiritual fornication, ang gusto lang pakinggan habang buhay, sariling pastor. Bakit? O, baliktad. Isa lang mga denominasyon ng spiritual fornication kung sino-sino pinapakinggan. Sino ba yung asawa na? Si Kristo o yung pastor? Yung pastor, Eliezer lang yan eh. Hindi yung pastor, si Kristo. Pero ang interpretasyon nila, pag nakinig ka sa iba, spiritual fornication ka na. Dapat, dito ka lang makinig. Pero, how do you know the truth? Yung truth, hindi supernatural, dumating siya milagro. Yung truth, hindi. Ang truth, binigyan ka ng Bible. Sa seleksipin yan, patutunayan yan, magkakaroon ka, mag-compare dito, mag-compare ka. Yun ang paglaro. So, pasok na tayo pag nagkabanggaan na. Tayo yung pastor at merong gusto mag-share ng lihis sa ating membro. Ang guiding principle, alam natin ang pagkaberehan, yung membro, kung tuloy-tuloy natin na-train, pwede natin siya i-assign, sige, o hiling ka, mag-take note ka, tapos report mo back and forth. Okay, compare. Respect, kahit anong mali niya, respect him. Pero huwag ka basta maniwala, kundi compare. Pag napatunayan mo maliwanag na maliwanag, sasagutin kami. O, tanong ka sa amin, tanong ka doon. Tanong ka sa amin, tanong ka doon. Back and forth. Ang mali ng mga grupo ni Soriano, talunin, o mga iglesia, talaga ganun. Talunin yung aming ministro sa debate. Lilipat kami sa iyo. Kahit yung mga Muslim, ganyan. Mga nagja-challenge sa debate. Mali, ibig sabihin, ministro lang. Pag sino natalo sa debate, doon malilipat. Mali. Ikaw magkukumpare. Kasi hindi na kailangan na mag-debate. Kunin mo yung panig niya, tignan mo sa kasulatan. Yan ang turo ni Barbara. Yan ang hindi ginagawa ng 99% ng kakristyunahan ngayon. So, merong Nicolaita, nag-share sila yung iba. Meron kaming ministro sa Kristoban na alam kong maling-maling ginagawa niya. Hindi lang doktrina, pati personal na bagay. Nagkakalang siya talaga ng masamang isip. Masamang isip sa iba-ibang ministro, masamang isip sa akin. Sa loob-loob ko, sana markahan na to kasi bigyan pwede naman markahan para hindi maano yung iba. Pero, meron din sa side ng damdamin ko, dayaan siya, kunin niya yung makukuha niya. Kasi, separation ng separate ng Diyos yan. Doon sa Matthew 13. Yung mga maghasit ng Nicolaita, ang makukuha niya yung hindi berean. Yung tao ang susundin. Pero hindi man tayo dapat magkulang, nagturo, dahil makipatas ka, huwag ka makinig agad. Sinabihan ka lang ng ganito, mali yan, naniwala ka agad. Alisin mo lahat ng mga natutunan mo dati para tangkapin mo na lang lahat sa namin. So, yun yung nangyari ngayon sa hindi lang yung grupo ng mga mga nag-aaming Budyo or what. Lahat ng buong religious world, ganyan ang spirito. Hindi nila alam ano yung pagkaberehan. Kakunti lang nakakalam ng pagkaberehan. Kung may nakakalaman, hindi pa mature na pagkaberehan. Temporary berehan lang. So, sa loob-loob ko, dapat markahan ko Kaso, hindi ko na pinamarkahan. Baka lahat mga pastor mag-against sa akin. So, pinabayaan ko na lang siya. Ito kasi, maha-harvest niya yung mga nagkarapat-dapat. Although, it gives us, ang hirap, kunwari, may training para sa pamilya, training para sa ganyan. Lahat talaga, demolition job. May maganda na, may naragayat na, may napalakas na, demolition job yan. Pag siya demolition job, huwag mong gamitin yung booklet sa pabasa kasi magiging brand hamay ka. So, nanood na lang ng TV. So, ngayon, pag ikaw, yung pastor, tapos yung tupa mo sinashare, pag kaya mo yung turuan ng regular, i-train mo na siya maging berean. Yan ang sagot. Ibig sabihin, huwag mo siya tuturuan, huwag makinig forever. Pwede mo siya temporary, huwag ipakinig. Kung hindi mo siya na-alalayan. Kasi pwede rin niya i-Nicolaita yung tao. So, meron sa Bible yan. Mark them which cause division. Ano ba yung division? Sinasarado yung isip ng tao. Ang cause lang naman ng division, yung maling akala Yung maling isip
So, ang matured na hukom is, hindi siya agad mag-judge. Ihahangin yan. Oh. Kahit natutuwa pa yan, mahal pa rin yung kapatid. Gusto pa rin niya may fellowship, may sharing na communication. Yan tamang gagawin. Ikaw yung nasa leadership, yung tuba mo sa share, ang right attitude, yung tuba ang reply mo. Kasi ito yung tanong, pwede mo ba pigilin yung saksi niyo ka mag-share sa tuba mo? Hindi siya ni Manalo o yung kabarang-banalan? Lahat yan pwede mag-share. Bakit yung kapatiran bawal mag-share? E samantalang yung tagalabas pwede mag-share. In reality, lahat dapat open. Okay? Kung natetry mo yung pa, pag di mo natetry, yung pansamantala pwede mo muna then I have two choices. Kunwari, napakalayo, hindi ko masikaso. Sige, pinapatid ko na sa ibang churches. Pero, kung kaya ko na tuloy-tuloy, sige, huwag ka muna matid doon. Itry ko sa'yo paano maging berehan. Pag na-try ka na maging berehan, kunwari, regular na matid dito, pwede na. Kasi, sige, magtitig. Lalo nga siya lalago eh. Pag meron siya tinatanong. Balik ka rin natin ang senaryo. Ikaw yung inimbita mag-share sa isang pamilya. Sa isang tao. Miyembro siya ng ibang kongregasyon. Miyembro siya ng ibang kongregasyon. Ngayon, ang kaisipan ng lahat, dadaan ka muna sa amin. Hintayin mo yung kapahintulutan namin bago mo share yung miyembro. Yan kaisipan ng lahat. Pag hindi namin naprobahan, hindi mo pwede share ang aming miyembro. Yan yung sa yung ministerial ethics ng denomination. No? Unfortunately, hanggang yan message mo. Yan yung sa yung feudalismo. Si Caballero noon, meron siyang trupa, young people, na share ni her auntie. Akala niya ako, kasi pinagpapit pangalan niya dati. Nakita tinawagan ko, wala namang alam dyan, galit na galit sa akin. Ganyan ka, ganyan ka, ganyan ka. And, two things eh. Bagamat dito to, ang kaisipan niya, pag tupa, hindi mo pwede, tupa ng ibang tao, hindi mo pwede share yan. Okay? Kung kaibigan mo yung pastor, you can delay. You can delay. Pero you cannot delay forever. Katulad din nung sasabi ko, yung sarili mong tupa, you can delay kung hindi mo siya matrin pambereyan, na huwag siya makinig sa iba. Pero, kung hindi pwede forever, dito you can delay also. Ngayon, kunwari, totoo, ako nga yung nag-share doon. Interesado na yun. Kung gusto bakura ng pastor, binabago ng pastor, whether siya o ako, ikaw na isang ministro na tinatanungan ng miyembro, hindi mo utang doon sa tao. You do not please men, we please God. So, yung taga-Book of Acts, siningil sila Pedro. Ano sabi ni Pedro? Sino yung aming susundin? Yung Diyos o yung leadership? So, ito, maliwanag na sagot biblically. Sa ministerial ethics, tayo naman yung nag-share doon sa tupa ng ibang tao. Hindi pwede. Hindi pwede habang buhay nila. Kasi, doon nga sa US, merong Freedom of Information Act. Ang gusto ng Nicolaitan leadership ng Nicolaitan is habang buhay hindi sila makapakinig yan. Pwede silang, hindi na aminin diretsahan, pero nasarado sila. Pero, gagawa silang dahilan para hindi nila makapakinig. Ngayon, dito sa ubasan ng Diyos, sa ubasan ka Christian 1, maraming nangyari. Kung naka-enkwentro ka ng ganyan, ano yung gagawin? Kung na-discern mo na talagang gustong bakuran, tanda mo, hindi mo habol, ikaw Berena, hindi mo habol yung empire, hindi mo habol proselyting. Habol mo, sumunod sa Diyos. Habol mo, magbigay lang ng katotohanan. Whether sa iyo umatin o sa iba umatin, doesn't matter. Ang importante, open sharing. Yan yung utos ng Diyos. So, binabawalan ka, binabawalan yung tao. Ngayon, pag part na yan, pwede mo nang hindi sundin yan. Kasi kung susundin yan, walang makukonvert. Walang lilipat-lipat ng ganito. Wala tayong makukonvert sa denomination. Kung sundin natin yung kagustuhan ng leadership,
na huwag sharean yung miyembro nila. Sa side natin, it doesn't matter, parallel or vertical, lateral or vertical. Pag may gusto magtanong, paliwanagan mo, yun ang lihis. Dapat obligado natin pakinggan yung pangtana. Hindi mo pwede ipangaral. So, hindi ka nagtuturo ng Nicolaita, katulad ginagawa ng iba. Pero malayan nila nagagawa yan, ha? Tatanimuhin doon sa leadership, tapos sasarado na yung isip nila. Ikaw, ang tinuturo mo nga, mag-respect lalo. Mag-respect lalo. Whether ikaw yung nasa leadership o ikaw hindi nasa leadership, yung tinuturo sa miyembro, laging mag-respect sa lahat ng manggagawa. Wala, ang inaalis pa lang doon sa tao na tinuturuan mo is yung denominationalism, yung Nicolaitanismo, yung samahan. Akala natin denominationalism, raise mo lang sa set. Ang denominationalismo, yung pagiging sarado ng isip ng miyembro, dito lang ang makikinig, diyan lang ang makikinig. So, umatin sila sa ibang church, o mismo umatin sa ibang church. Ang dapat nating ethics, kung Diyos ang susundin natin, malaya ang sharing, open. Okay? Malaya about sa mag-transfer ng information sa isa't isa. Ngayon, turuan mo pa siya magtanong sa kabila o mag-report sa kabila. Kasi, transparent ka. Ang battle ngayon, siyempre, because may wisdom is, siyempre, yung bakuran sa haraduhan. You pray to God as much as possible. Hindi sila ma-overcome nung spirito na yan. Spirito rin pumapasok ikain yan nung Genesis 4:7. That's ministerial ethics. So, pulang po yung Bible lang ganyan, masyado nag-claim time para ito. Hindi ko lang. Ikaw yung nasa taas, ikaw yung nasa baba, it doesn't matter. Same. Ngayon, for stewards of God, kung lahat may ganyan-ganyan kaisipan, di walang away, walang pagtatalo, walang personality cults or parang tao, kundi truth. Nagkamali yung tao, may pagmamahal pa rin. Ngayon, dahil ang mundo natin, hindi naman gano'n. Karamihan ay Nicolaita. Ikaw, minsan mukha ka Nicolaita, pansamantala, ayaw mo na ipakinig sa iba. Pero, dapat meron kang utang sa puso mo. Hindi ka katulad nila. Since hindi ka katulad nila, okay, since hindi kita ma-train pa ng tuloy-tuloy, hindi mo na kita pa-atinig. Nice namin nyo sa iyo, Virgin. Diba, binalik mo dun sa mga churches yung sa mga pastor yung mga na-convert mo. Dati sila sa church na yan. Pero backslide na sila. Kung sa ibang denomination, hindi na ibabalik yun. Kung sa ibang samahan, hindi na ibabalik yun. Pero pinabalik mo, out of respect dun sa pastor. Pero huwag kayo tatanim dun sa miyembro. At doon ang home church mo, doon ka lang matin. Ang dapat itanim, makinig ka sa lahat, kahit saan ka matin. Okay? Nagamit ka, pansamantala, na doon. Pero, ang next level ng ituturo dapat sa'yo, paano ka mag-compare na sa lahat? Hindi yung, habang buhay ka na dyan. So, sabi ko, okay, since nagamit ka para ibalik sa mga pasalamat ng pastor sa'yo dahil ibinalik mo yung mga tao sa churches nila, ang utang mo na yun sa Diyos hindi sa tao, hindi sa sarili. Ikalat mo sila. Ibig sa iba naman kayo matay, compare kayo. Ibig sabihin, lalabas, mawala na yung denominationalism mo, yung identity. Kasi inikot mo na yung tao, magiging ka dito. Kunwari, binalik mo muna yung tao. Kung pwede matay yung miyembro sa ibang church, at comparison lang, nakikinig sa Bible studies mo, mag-merge talk lahat, ito yung parang itik na baha. Yung itik na baha, na wala yung bakod, yun. So yung taong naibalik mo dahil na-revive sa pabasa, sa training. I-merge mo. Ngayon, gusto man silang ikulong ng pastor, hindi na pwede makulong. So yan dapat natin sirain. Okay? Hanggang si Malaya pakinggan, pero compare. Okay? Yan lang po.